offensive weapons of the believers. Ang mga gamit na pang-atake naman, pang-atake. Sa giyera po, yung panalag, yan po'y proteksyon natin sa mga pana ng demonyo, mga ginagawa niya sa atin para tayo ay alisin sa paglilingkod sa Diyos. At ngayon naman po, sa giyera po, hindi tayo mamanalo ng panay po tayo sa lag. At sa boxing po, hindi tayo mananalo ng panay sa lag lang tayo. Ganon din po sa giyera. Hindi pwede po depensiba. Kailangan din po natin matutong umatake para matalo nating kaaway at tayo po ay mag-gain, makasakop tayo ng mga teritoryo. So una po, ang lagi natin pong tatandaan, sa giyera po, hindi nananalo ang duwag at ang tamad. Maging sa spiritual, yan po ay numero unong kalaban. Duwag, tamad, matigas ang ulo. Yun. Yung tatlong yun. Tatlo. Yun ay pagka nasa iyo, sabihin natin, duwag, tamad, matigas ang ulo. Hindi ka mananalo sa gerang espiritual. Magiging biktima ka ng kaaway ng demonyo ni Satanas, gagamitin ka. At kung ikaw ay mahilig humiwalay, mahilig mag-isa, mahilig maging makasarili, napanood ba ninyo yung sa Geographic Channel? Yung Geographic Channel po, yung kawan ng mga kalabaw, kawan ng mga, anong tawag dyan? Yung mga zebra, yung mga hayop na ang kinakain ay damo, halaman. Sila po kasi ay hindi nangangaso, hindi sila naninila. Pero kinakailangan po nila na sila ay magsama-sama kasi po sa pagsasama-sama nila na ipagtatanggol nila ang kanilang kasamahan at hindi nakagagawa ang dyablo hanggat sila po ay magkakasama. So, makita niyo sa YouTube yan tsaka sa National Geographic Channel, yung mga hukbo ng leon, yung pamilya ng leon, sisilain yung mga usa, o kaya yung kalabaw, at hindi nila makukuha yon hanggat umiikot yung karamihan, hanggat nagkakaisa sila. Pero ang gawa ng leon, lilituhin at ihihiwalay yung isa. Yun. Doon sa grupo, ihiwalay. Pag nahiwalay yung kalabaw, o kaya yung zebra o anumang hayop, pag naihiwalay, yun ang magiging almusal nila. Yun ang magiging biktima nila. Kaya, may pamilya po, meron tayong samahan. No man is an island. Walang mananalo na nag-iisa, lalo pagdating sa espiritual. Ang trabaho ng demonyo, gawin ang lahat ng paraan para ihiwalay ka sa iba't ibang paraan. Whether it's good or bad sa iyo, pag ikaw'y nahiwalay, magiging biktima ka ng demonyo at sa halip na ikaw ay maging pagpapala, ikaw ang nagagamit niya para sumira naman ng iba at ihiwalay din yung iba at maging biktima ng demonyo. Amen? Kaya kaingat tayo sa mga kasamahan po natin sapagkat maaari sila po ay may espiritu ng paghihiwalay at gusto nila ihiwalay din at wasakin din yung ibang buhay. So, sabihin mo, huwag kang hihiwalay. Pamilya po yan, pamilya yan. Amen. So, pag may pamilya tayo, maraming tatanggol. So, mamuhay kayo. Bayaan mo sila umalis, pero manatili ka. Number 1.
defensive weapon o offensive weapon. Number 1, the sword of the Spirit. Ito po yung pang-atake naman natin. Yung tabak ng Espiritu. Efeso 17-18. Ilagay mo nga, PJ. Chapter 6, 17 at 18. Okay, babasahin ko po. Ang sabi dito, take the helmet. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kung hindi ang salita ng katotohanan. Yung una po dyan, helmet, yung ating pagkaalam, inalalaman natin, pang-isip po yan. Kaya pag mali na sa isipan mo, madali makapasok ang demonyo sa iyo. Amen? Madaling mabiktima ka ng dyablo. Kaya sabi nga, punuin mo ang iyong isip na salita ng Diyos. Pero yung pinapag-usapan natin noong nakaraan, yung pong sumunod, ang sabi niya, lahat na ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y sinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Napansin po ba ninyo, nakabilanggo si Pablo dito, pero parang malayang-malaya ang espiritu niya. Ang sabi po dito, maraming beses na kanyang binanggit, dito po, 5 beses na binanggit po niya ang salitang manalangin. There is always power in prayer po. But hindi po ito basta panalangin. Ito po ay dapat maging tabak ng Espiritu. Na ang ibig pong sabihin ay gumigiba ng mga kuta ng kaaway. Kaya nga mahalaga po mga kapatid na meron tayong tabak na Espiritu at ang tabak na Espiritu ay ang salita ng Diyos. Sabi diyan 7 verse 17, sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito po yung tabak na Espiritu na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, pagka po tayo ay naligtas, ang napakahalagang bagay na dapat nating gagawin ay pagbasa, pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi po, ito'y una pagkain ng kaluluwa natin. 4:4 ng Mateo. Kinote po yan doon sa Deuteronomio 8 nung tinutukso ng demonyo ang ating Panginoon na gawing tinapay yung bato. Ang sabi niya, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kung hindi sa salita din naman na lumalabas sa bibig ng Panginoon. So, ang pagkain po ng ating spiritual na buhay ay salita ng Diyos. Pero kapag po salita ng Diyos ay sinalita natin na meron namang pananampalataya na laban doon sa gawa ng kaaway, ito po'y nagiging tabak naman. Halimbawa, meron tayong mga problema, sakit. Sinabi, salita ng Diyos, pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Sabi ng Panginoon, ilagak mo sa akin ang lahat ng iyong mga problema. Nagmamalasakit siya. So, ginagamit natin sa panalangin yung tabak, yung salita ng Diyos, at pinapatay natin yung mga kalaban na kahirapan, mga sakit, lahat. Kaya nga, pinalalakas natin ang atin pong katawan sa pamagitan ng pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos.
Pero kung ang pakikinggan po natin ay salita ng mga tsismosa, mga sira dito, sira doon, maniwala po kayo, lulundag ang espiritu ng demonyo ng paninira sa inyo. At sisiraan din kayo noon. Sisirain na relasyon nyo sa iba. Anday lang kasi nang kinakain nyo. Amen? Amen. Kaya yung mga nakikita ko mga FB friends ko, pagka yung nakita ko puro paninira sa iba yung pinagsasabi, ay binubura ko na lang, ina-unblock ko na. Ba't ko pakakain yung isip ko noon? O kahit na anong sabihin nila, hindi ako maepektuhan kasi hindi ko nakikita eh. Amen? Kung mahilig kang mag-like pa doon, like. Kada like mo, tatalon yung negatibong bagay sa iyo. Tandaan po niyan, pag nag-aamen tayo sa totoo, binibless tayo ng Diyos ng mga totoong bagay. Pag naglalike tayo sa masama, ang demonyo naman ang magpapadala sa iyo ng masamang bagay. Tandaan po niyan. Juan Kapitulo 10, talatang 10. Ang sabi doon, ang magnanakaw na parito para magnakaw, pumatay, pumuksa. Trabaho po ng demonyo yan. Pumatay, pumuksa, nakawan tayo ng lahat na mabubuting bagay, kapayapaan, kagalakan. Magsabi kayo ng pagpapalang gustong ibigay ng Diyos sa inyo, ang trabaho ni Satanas ay kontra. At hindi po demonyo ang ginagamit ni Satanas. Tao din, tao. Gumagamit din po siya ng tao para gawin yung kanyang trabaho. Kaya mayroong pumapatay, di ba? Mayroong nagnanakaw, mayroong sumasakit ng kapwa niya tao. So, lahat ng masasamang bagay, trabaho po ng demonyo yan. Alam ba, sa Facebook ay amin ka ng amin, like ka ng like. Kahit ano sabihin mo, ibig sabihin, ipinararamdam mo, okay yan, tuloy mo lang. Yun. Manira ka pa ng iba, sirain mo pa rin ang sirain. Yung lahat ng masisira mo. Kaya, ano ang sagot po natin? Pag halimbawa sa Facebook, anong gagawin po niya? Lalagay po niya, black. Yan. Hindi na ninyo makikita, hindi na kayo malulundagan ng espiritu. Amen? Okay, so, pangalawa. Sabi po dito, sa 12, 28 at talatang 30. Mateo. Ngunit kung kayo nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malulooban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasama sa pag-iipon, nagkakalat. Amen? Sabi diyan, paano lumalabas ang demonyo? Bubunuin mo siya? Sisibatin mo ang demonyo? Hindi. Sabi niya, nagpapalabas ng demonyo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumayas ka, espiritu ng sinungaling, espiritu ng pandaraya, espiritu ng sakit, espiritu ng kahirapan. Word of God is the sword of the Spirit. Pag ginamit natin po yan sa panalangin, sa anumang kalagayan, maniwala po kayo, hindi po tatagal ang demonyo. Bakit? Sapagat ang salita po ng Diyos ay may kapangyarihan. 4:12 ng Hebreo, buhay, makapangyarihan. Amen. At ito po ay bumabago ng buhay, at ito po ay naghahatid ng kapayapaan at kagalakan sa mga tao na marunong gumamit po nito. Amen? Amen. Hallelujah. Okay, so, palakpakan natin ang Lord. Ang sabi po dito, sa Matthew
8:6 at talatang 10. Ito'y kwento ng centurion, yung lingkod, yung alila ng centurion. Sabi rito, chapter 8, 6-10 ng Mateo. Merong sakit yung katulong noong centurion. Ang centurion po ay kapitan na pinangungunahan ay 100 sundalo. Kaya centurion ang tawag doon. Ibig sabihin po, noong century, 100 yan. Centurion po ay nangunguna sa 100 tao, sa 100 sundalo. Kaya ang tawag po centurion. May sakit yung kanyang katulong. At nakita niya ang Panginoon ay nagpapagaling. Lumapit siya, sabi niya, may sakit yung katulong ko. Sabi niya, Lord, pagalingin mo po siya. Ang sabi ng Panginoon, puntahan natin. Ang sabi niya, hindi na po kailangan. Salitain mo lang ang salita at ang aking katulong ay gagaling. Nakita po niyo yung power ng salita. Namangha ang Panginoon. Sabi niya, gumamit pa siya na ilustrasyon. Ako isang taong nasa kapamahalaan, may mga tauhan ako, pag sinabi kong gawin mo ito, gawin mo yon, pumunta ka sa ganon, pumunta ka sa ganito, sumusunod yung aking mga tao. Kaya ang sabi niya, salitain mo lamang ang iyong salita ng kagalingan, parang ganon, at ang aking katulong ay gagaling. Isipin nyo, sa inyong mga salita, mayroong kapangyarihan. Kaya gamitin mo ang salita mo na ang Diyos ang iyong pakikilusin. At hindi po ang demonyo. Sa lahat ng gagawin po natin na may kaugnayan sa pagsasalita, pwede ka magpalungkot ng tao dahilan sa salita mo. Kahit hindi mo galawin yan, kilala mo o hindi. Sasabihin mo lamang, napakapangit naman eh, sister. Amoy lupa. O, ano ba, tatawa ba yun? Matatawa ba? Hindi tatawa yun. Kahit totoo, hindi matatawa yun. Pero kahit amoy lupa yan at may anghit yan, sasabihin mo, oy, sister, napakaganda mo. Sabi na, para kasi Gloria Romero. Noon, maniwala po kayo, matatawa yun kasi masaya yung sinasabi mo. Pero pag malungkot sinasabi mo, may power din po yan na magpalungkot ng tao. Amen? So, lagi niyong tandaan, there is always power in your word. When you use the word of God, mas may kapangyarihan ang Diyos na nakagagawa. Kaya, pag-aralan natin na ang gamitin natin na pananalita ay hindi mura, hindi panglait, hindi pangsira sa kapwa. Ang ating gawin ay yung magbibigay ng pagpapala sa mga tao. Yun ang sinasamahan ng Diyos. Kaya pag ikay binilis, pagpalain ka, kapayapaan, kagalakan, masaganang buhay, patungan mo yung iyong mga anak. Ganon. Dadalhin nila ang maayos na buhay. Amen. Kaya ibalik po natin yung mga pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga anak natin. Pabasahin nyo sila ng Bible, devotion kayo, para lumaki sila na may salita ng Diyos. Sipin nyo yan, namangha si Jesus dahilan sa pananampalataya ng tao. Na kahit na hindi mo patungan, sabi niya, kahit hindi mo puntahan, salitain mo lamang sa kanila. Nasa Saudi, nasa Amerika, nasa Middle East, yung asawa, yung iyong anak, nagtatrabaho, yung mahal mo sa buhay, susulat sa iyo, ganitong problema ko dito. Ipag-pray mo. Sabihin mo, sa pangalan ng Panginoong Hesus, Holy Spirit, ipinadadala ko po ang panalangin sa aking mahal sa buhay na may problema ngayon. Alisin mo po, ipagtanggol mo po siya laban sa mga gumagawa sa kanya na masama. In Jesus' name. Amen? Awit 107, verse 20. Ilagay mo nga yan dyan. Okay, sabi po dyan, isinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila sa lahat. Awit, mga awit 107. Wala yata yung diyan sa ano ko. Awit 107,
talatang 20. Sabi diyan, ito po ang pagkakasabi, isinugo niya ang kanyang salita. So, naisusugo ang salita ng Diyos. Sabi niya, sa salita, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila. Iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Remember na buhay ang salita ng Diyos. 4:12 ng Hebreo. The Word of God is quick and powerful. Sa Tagalog, sabi niya, ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan. Amen. Kaya pag sinalita mo yan, yan ay isinusugo mo yan doon sa taong pinagsasalitaan mo. Pag masama yung sinasalita mo, pareho kayong magiging biktimang pareho. Gagawa ng masama, demonyo doon sa tao, pero kung Kristiyano yon, ay hindi naman tatalab yun. Amen? Pero babalik sa iyo yon at magdadala rin ng masamang bagay na sinasalita mo. Dati po ako ay ilang beses ako na naka-inkwentro ng mga mangkukulam. At dito nga sa Malabanon, binibigay ko pa yung buhok ko. Sasabi, di kulamin mo ako. Ay di, inintay ko naman na ako'y kulamin. Wala man ako nararamdaman. Kasi ako'y nababalot ng dugo ng Panginoon, covered by the blood of Jesus, ginagabayan tayo ng Holy Spirit. Hindi tayo matatakot dyan sa mga salisalitang yan. Pagka po tayo Kristiyano, ang salitang masama, hindi mangyayari yan. Ang babalik yan doon sa gumagawa at nagsasalita ng masama. Amen? Maraming kalaban pagka tayo Kristiyano eh. Minsan, pagka hindi niya kayang galawin yung sarili mo, hindi ka niya kayang galawin, matibay ka sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Ang gagalawin niya at gagamitin, yung pinakamalapit sa iyo, kadalasan. So, yung anak mo, yung asawa mo, yung kasama mo sa bahay, yan ang gagamitin ng demonyo kasi hindi ka niya kayang galawin eh. So, ano gagamitin niya? Di mahina. So, kaya nga, kinakailangan ang bahay po natin, tayo ay ng salita ng Diyos. Kaya, ayun. Kaya, ang nangyari, pagka hindi ka kaya ng demonyo, ang gagamitin niya, yung katabi mo. Pero, maniwala ka, mananatili ka, yung girlfriend mo nga alis. Amen? Amen. Siya lang alis. So, ngayon, anday lang kasi ay hindi ka kayang talaban. Na ako'y kinukulam, no? Orasyon. Na ako'y nasa Malabon, orasyon, yung dalawang mangkukulam. Ay ako naman, dasal, nagsalita ko na wika. Ay natumba yung dalawa eh. Natumba rin sa likod. Hindi ko naman pinapanalag, pero nakikita ko, orasyon. Tapos ako naman ay dasal ng dasal. Ay natumba yung dalawa, nagising sila, tapos na kami. Kaya, simula noon, natandaan niya, pagka kami magkikita noon sa Malabon, sa palengke, hindi ang layo ng kanyang may iwas na sa akin. Dito nga, merong takot dito sa singsing ko eh. Kaya, bading yun eh, bading. Sira ng sirain sa amin eh, pamilya ko kaso-kaso kami doon sa eleksyon kay Kapitan James. Pagka kami nasa munisipyo naghihiring, nakaganyan ako sa pinakikita ko sa kanya, sabi naman niya kinukulam ko na. Pero maniwala kayo, pagka kayo ay babad, malusog kayo sa salita ng Diyos, anumang masama na sinasabi ng demonyo, ng tao, hindi tatalab sa inyo yan. Amen? Naipagpatotoo ko sa inyo, 3 beses na ako mamatay-matay sa sakit. Lumalaban ako, ginagamit ko salita ng Diyos. Hindi ako mamatay-matay. Amen? So, maririnding sakit ang inabot ko. 18 araw ako sa ospital. Hindi na ako makakita sa manas ko. Hindi na ako makababa ng kama ko. Pero nakipaglaban ako
Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sinabi ang salita ng Diyos, edi nakarampas ako doon, gumaling ako. Nawala pa yung diabetes ko. Amen? Gumaling ako eh. May presence ako ng diabetes, kaya nga ako na ginabot akong mali dyan sa hospital eh. Dyan sa Perpetual. Kaya nga, nitong nakaraan, di ba, mayroon ako symptoms ng prostate cancer, umiihi ako ng dugo 6 na buwan. Lumaban ako. Sabi ko, ako naman, hindi natatakot mamatay, bagamat nag-iingat. Pero, lumaban ako. Sabi ko, Panginoon, ang salita mo'y buhay. At kung hindi ka patapos sa akin, sabi ko, hindi pa ako mamamatay. Pinapatungan ko yung aking kamay. Alam po ba niyo nangyayari? Ngayon, pati doktor namamanga kasi wala na akong sakit sa puso, wala na akong maintenance. Wala na. Yun lang, pinatuloy sa akin yung gamot kong sa prostate para daw hindi na makabalik. Pero wala na, normal na lahat sa akin. Amen? Kaya lahat ng bagay, hindi nangyari ang gawa ng demonyo sa akin. Marami pa rin akong problema, maraming mga pressure sa buhay, pero alam po ninyo, tinatandaan ko yung Pilipos 4:4, maging masaya ka sa Panginoon. Amen? Kawikaan 17:22, ang masayang puso gumagawang higit sa gamot. Parang gamot yan, kaya maging masaya lang tayo. Amen? Gamitin natin salita ng Diyos. Pangalawa, prayer in the Spirit. Ngayon wala na akong unless na sa akin, mayroon akong maintenance. Kasi ang kasama ko, yung mga girls ko pagpapa-doktor mayroon akong maintenance na basta-basta tinayan. Mayroon akong maintenance sa puso. Tapos mayroon akong marami akong maintenance ngayon wala na. Vitamin na lang iniinom ko. Wala na rin akong diabetes kaya hanggang ngayon, pogi pa rin ako. Amen? Amen. Hallelujah. Okay, maniwala kayo, masaya ang masayang buhay sa Panginoon. Pero pagka kayo talunan, talo kayo ng pagsubok, ang hirap sumaya. Ang hirap. Pag umayong kayo doon sa mga taong negatibo ang pananaw, negatibo ang sa ibang tao, malulungkot din kayo. Kaya nang dapat gawin, i-block ninyo yung mga taong hindi makakatulong sa inyo, magbibigay sa inyo na ibang espiritu. Amen? Hindi maglalaon, magiging ganoon ka. Ang basahin mo, tingnan mo, ay ang mga bagay na magpapasaya sa iyo at mga bagay na magpapatibay sa iyo sa paglilingkod sa Panginoon o bibigyan ka ng magandang pangitain sa buhay para yumaman ka. Amen. Yun ang pagpapakinggan mo para tayo ay umunlad sa buhay. Prayer in the Spirit. Sa ano po? Doon sa... Saan nga ba yun? Ay, teka, nawala. Panalangin sa Espiritu. Sabi dyan, unang Korinto 14, 2, 4, 14 at 15. Panalangin sa iba't ibang wika at panalangin sa nauunawaan. Unang Korinto 14, 2. Ang sabi po ganito, ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap. Kinukuha po natin yan doon sa Epeso natin binasa kanina. Sabi niya, kunin niyo ang manalangin kayo lagi sa Espiritu, kunin niyo ang tabak ng Espiritu, ang salita ng Diyos, at manalangin kayong palagi. Ayun, nakalagay doon. Doon sa 17-18 nung binasa natin kanina sa Epeso. Pero ito pong panalangin sa Espiritu, dalawa po yan. Isa ay yung nauunawaan at yung isa po ay yung panalangin sa iba't ibang wika. Okay, ito po. Marami po tayong hindi nalalaman yan. Ang alam lang natin, yung panalangin naiintindihan.
Halimbawa, pag tayo nanalangin, Lord, salamat po, ganong ganito, naintindihan ng lahat, yun po ay panalangin na unawaan. Pero pagka yung nagsalita ka sa presensya ng Banal na Espiritu Santo, pag kumilos na Espiritu Santo, o kaya kayo nagdi-devotion, yung hindi na maintindihan, yun po ang pagsasalita ng wika. O, yun. Okay, aking babasahin. Ang nagsasalita ng wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, ngunit nagsasalita siya ng hiwaga sa tulong ng Espiritu. Kaya tawag po doon sa English, speaking in tongue. At pagkatapos po, ang sabi po dito, ano pa ba yung sinabi ko kanina? Sabi sa 15, ano ang dapat, sabi niya, 14, kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin ang aking espiritu, ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. Yung panalangin na intindihan, yung po'y sa isip. Naintindihan na isip pati nakikinig. Pero yung panalangin po sa espiritu, yung pagsasalita ng wika, hindi nila naintindihan. Kahit ikaw, sabi niya, sa hiwaga sila'y nagsasalita. At ang sabi dito, sa 15, ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking panalangin. Ako'y aawit sa pamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Dalawang bagay yan Maawit tayo na naintindihan, pero there will come a time na we will be inspired by the Holy Spirit. Maawit ka, lalo na pag nagdidibuson ka na iba-ibang wika yung sinasabi mo. Pero yung madalas nating magamit ay yung panalangin naiintindihan. Nung ako po'y aatras na sa ministry, kami pinalayas sa aming, wala kaming bahay, pinalayas kami sa aming apartment, kinuha lahat yung aming mga gamit, wala kaming maibayad. Sabi nung tatay ko, umuwi ka na lang at magtrabaho ka na lang, mabubuhay ka ng maayos dito. Ako naman, nung gabi pong yon, kami Pastora Rosal, nung sila'y matulog na, ay nagpray ako. Talaga ako'y nagpapaalam na sa Lord na ako'y magtatrabaho na lang at susuportahan ko yung mga pastor. Kasi po, dati ako ay Hubito Salonga sa Kongreso, tapos naging negosyante po ako. Supplier ako ng kawayan diyan sa Laguna de Bay. So, mga tauhan ko, marami. Tapos sa hotel po ako nakatira noon sa Manila. At alam po nyo, naisip ko rin, sabi ko, mag-support na lang ako sa mga pastor. Pero nung pong gabi nanalangin ako, papaalam ako sa Panginoon, siguro ako hindi tinawag na ganito, pero magpapatuloy pa rin ako. Alam po nyo, alauna ng gabi ako nanalangin, mag-alas 4 na madaling araw ako ay matapos. At mahigit 2 oras, ako'y nananalangin na hindi ko na maintindihan ang aking pinagsasabi. Nagsasalita ako ng wika. Nung matapos po, akala ko ay ako'y mga 20 minutos lang. Makita ko yung relo ko, mag-alas 4 na. Nagsimula ako na alauna. It's a very intense experience po. Nung kinaumagahan po, pagkatapos po noon, magandang pakiramdam ko. At that week po, ibinigay po itong simbahang ito. I-donate ito po sa atin. At kami po ay nakakita ng ibang bahay. At sa madaling sabi po, simula po noon, nagpasimulang mabago ang takbo. Kaya ngayon po, sa madaling sabi, patuloy kami at ngayon, nasa buong Pilipinas na tayo, ang Door of Faith Christian Church. Amen. Amen. Huwag tayong aatras sa mga pagsubok. Amen. Huwag po tayong aatras. Tayo'y sinasanay lang ng Diyos sa mga pagsubok. Hindi madali ang pagsasanay ng Diyos, pero pagka ikaw ay nagtagumpay,
maniwala kayo, mas marami kayo makikitang mabubuting bagay na gagawin ng Panginoon sa inyo. So, manalangin na naintindihan sa presensya ng Panginoon, manalangin na iba-ibang wika. Tapos, pangatlo, ang sabi po dito, prayer, weapons of praise and worship. Ang sandata ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Sa pangalawang Kronika, 20, 14 at 19. Ang sabi po ganito. Ilagay mo nga dyan, pangalawang Chronicle, ano nga ba yun? 14, chapter 20, verses 14 to 20. Babasahin ko po ito, tapos lulundag tayo sa 22 hanggang 24. Okay, sabi ganito. Sabi rito, ang Espiritu ni Yahweh, sa bagong salin ako bumabasa. Pangalawang Korinto 20:14, ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel na anak ni Zacarias, apo siya ni Benayas na anak ni Jehiel na apo naman ni Matanayas, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway, ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Ang encouragement po, pag marami tayong problema sa buhay, huwag matatakot. Amen? Ang sabi dito, bakit? Sapagkat ang Diyos ang makikipaglaban sa iyo. Huwag kang masiraan ng loob. Magpatuloy kang mangarap sa iyong pangarap. Huwag kang panghinaan ng loob, matatapos din yan. Amen? Amen. Ako po, yung aking mga apo, china-challenge namin sila, mangarap kayo na malaki. Ngayon, meron akong magiging doktor, meron akong magiging abogado, merong mga engineer na basta malaki. Amen. Pero not at the expense na sila lalayo sa Panginoon. Talatang 17, ano sabi dyan? 16. Harapin niyo sila bukas sapagkat aahon sila sa sis, makakasagupan ninyo sila sa may libis sa silanganan ng ilang ng Jehuel. Hindi na kayo kailangan lumaban, manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan at paghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo, kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kalaban ninyo. So, una po, hindi ginagamit ng Diyos ang mga duwag. Pangalawa, ang ginagamit ng Panginoon ay yung mga matatapang na hinaharap ang mga problema. Amen? Okay. Pagkatapos po, tuloy po tayo, kinabukasan, maaga, silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa, ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo, mga taga-Huda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo, maniwala kayo sa kanyang mga propeta, magtatagumpay kayo. Matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahanga-hangang kabanalan, inilagay niya ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh. Pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila ang nagkagulo, sila ang nagpatayan. Why? Dahilan sa pagpupuri sa Panginoon. That is a greatest weapon, one of the greatest weapon. Kaya pagka umaga, linggo, huwag kayo paiiwan. Huwag kayo mahuli sa pag-awit, sama-sama tayo. Kayo'y nag-iisa, devotion nyo, umawit kayo ng pagpupuri sa Panginoon. Amen. Sabi, bayaan nyo ang kalaban ang mag-away-away. At ang Panginoon ay ipagtanggol tayo sa kanila. Amen. Ano ba yung aking huling sinabing talata? Ang sabi diyan sa 22, 24.
talatang 22 at 24. Sabi rito, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila ang nagkagulo. 23. Sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay kasama nilang taga-Edom, nilipol nila ang mga ito pagkatapos sila ang nagpatayan. Umakyat ang mga taga-Huda sa tore na nasa disyerto at nagmanman ng mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas. Lahat ay patay na nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam na Jehoshaphat at ng kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan. So, dahilan lang sa hindi laban ng pisikal. Nasa unahan ang mga choir. Nasa unahan ang mga mandirigma sa spiritual, mga mang-aawit. Kaya alam nyo, yung may mga gift ng mga pag-awit, gandang boses nyo, mag-volunteer kayo dito para dito puno tayo aawit sa Panginoon. Amen? So, mayroong kapangyarihan po ang pag-awit. Mayroong kapangyarihan ang pagsamba. May kapangyarihan ang pananalangin. Kaya nga, bago si Pastor, si Sister Lydia, nasa Sister Lydia, yung pong napakagandang natin, prayer warrior natin. Asan na Sister Lydia dyan? Natutulog? Nasa dulo. Sister Lydia, sa kamay. Wala yata. Ayun, no? Siya ang ating prayer, happy natin siya sa panalangin. Hindi natin alam, yung pong pagpupuri pananalangin, ang dahilan kung bakit nagtatagumpay ang ministry po natin sa Panginoon. Kaya sabi ni San Pablo, ay panalangin nyo kami. Tapos kung ang nananalangin ay laging nagpupuri sa Panginoon, maniwala po kayo, be-bless tayong lahat ni Lord. In closing po, ang tabak natin sa Espiritu ay laging gamitin ang salita ng Diyos. Pangalawa po, ang pananalangin sa Espiritu. Manalangin ang laging naunawaan, manalangin sa wika, sa presensya ng Espiritu Santo. At ang pangatlo po ay magpuri at sambahin ang Panginoon sa buhay natin. At maniwala po kayo, hindi tayo matatalo. Matatapos natin ang ating paglalakbay sa buhay. Mahirap maginhawa, we will be victorious bilang isang Kristiyano. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Ulitin ko po, ang hindi ginagamit ng Panginoon na manalo at hindi kailanman mananalo ng mga Kristiyano, tatlo. Duwag, tamad, at yung isa, matigas ang ulo. Sabihin natin, duwag, tamad, matigas ang ulo. Hindi ginagamit ni Lord yan.